So, here from Romans chapter 8 verse 32, yan yung isa sa mga series natin pag-uusapan sa mga huling verses ng chapter 8 na ito. Alam natin ang aklat ng Romans, especially chapter 8, ay napakahusay ng exposition ni Apostle Pablo dito regarding po sa salvation, kung saan yung guarantee ng salvation na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay nahayag. Also dito sa Romans chapter 8 verse 32, reading from NKJV, New King James Version, truly, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Yan po ang makikita natin. At kung sa Tagalog naman, para maganda rin basahin, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? So, ayan po ang verse 32. Only from that verse. Dito mga kapatid ay tugon ni Apostol Pablo ito from verse 31. Dahil doon sa verse 31, meron po siyang mga pagtatanong doon. Ang sabi nga po doon sa verse 31 ay ganito: ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kaya pumasok yung verse 32 pang sagutin yung verse 31. At ang kabuuan po ng passage ito hanggang doon sa dulo, ito po ay nasa concluding part si Apostol Pablo para ipakita ang kasiguruhan ng mga tunay na mananampalataya pagdating po sa kanilang kaligtasan. Okay, so again mga kapatid, yung kahalagahan ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo at siya mismo ay nahayag dito na sa pamamagitan ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos, ang mga mananampalataya ay meron pong kasiguruhan pagdating sa kanilang kaligtasan. Ano ngayon ang ating pag-aaralan based dito sa verse 32 na ito? Ito po ay tumutukoy sa the guarantee through the gospel. The guarantee of our salvation through the gospel. Dito makikita natin ang katiyakan. Ginarantihan ito ng Panginoon na tayo ay tiyak sa kaligtasan at ito ay sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo. God secured salvation of His people by providing their needs based on the gospel of the Lord Jesus Christ. So, dito mga kapatid, meron po talagang assurance. At yung assurance na ito ay hindi po nakabase sa anumang nagagawa natin. Kahit pa tayo nakakapag-serve sa Panginoon, sa anumang level, kahit pa tayo ay equipped ng kanyang mga katotohanan, kahit pa tayo ay mga masigasig, ang lahat ng iyon ay totally in vain para tayo ay masecured at magkaroon po ng assurance ng salvation. Ang tanging assurance po natin at nagbibigay sa atin ng security pagdating po sa kaligtasan natin ay si Jesus at ang kanyang gawa. So the person and the work of Christ, and that's the gospel. Okay, so here makikita natin mga kapatid kung paano yung garantiya ay ibinigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng panulat ni Apostol Pablo. May makikita tayo itong 4 na mga mahalagang pointer sa ating Bible study ito. Una, the guarantee through giving His Son. Ikalawa, meron pong proof. The proof of this guarantee, makikita natin yan. And then pang-4, mga kapatid, the purpose. May purpose ito kung bakit po ibinigay yung proof na yon. And then pang-4, mga kapatid, the guaranteed from Christ for all things. Yung garantiya ay nagmumula kay Kristo para sa lahat ng ating kailangan.
Okay, na makamit. Okay, dito natin makikita na sabi rito, truly, He who did not spare His own Son. So, dito makikita kagad natin yung word na He did not spare. No, truly, He who did not spare. Na hindi niya ipinagkait yung kanyang kaisa-isang anak. Now, yung word dyan na hindi niya ipinagkait, ayan po ay pagpapakita at pagdidiin ng garantiya na yung gawa ng Diyos na ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo ay meron po itong hatid ng katiyakan para sa atin. At ito mga kapatid, ang kabuuan ng verse na ito ay ebidensya ito ng malalim na pag-ibig ng Diyos. Yung tinatawag na unconditional love. So the God, the Father of the Lord Jesus Christ, delivered Him for us, according to His determinate counsel, and even in His foreknowledge, para po sa kamay ng mga masasama. At syempre, ito at the same time ay yung hustisya ng Diyos ay matugunan na dinidemand ng batas ng Diyos ay matupad. Walang makakatupad nun kahit isa sa atin. Kaya kinakailangan na meron pong tumupad na isang banal at bukod doon, meron siyang kapangyarihan na linisin tayo. Walang kahit sino mang tao ang meron noon. Una, malinis. Pangalawa, may kapangyarihan. Ikatlo, may katangi ang kabanalan. Diba? Wala. Napakarami nun. Lahat yun ay na kay Kristo. Siya lang ang nagtataglay nun. So, who did not retain or keep from suffering and death? No, hindi niya pinanatili, kundi inilet go niya. Binigay niya. It is said that God spared not the angels that sinned. Yun yung word na yon. Hindi niya, kumbaga, pinalagpas. Yun naman yung opposite nun, Hindi niya pinalagpas yung mga anghel na nagkasala, bagkus ito ay talagang kanyang binaba. At hintayin yung kanilang judgment. Also, yung ancient world na tumalikod sa kanya, kung saan tayo ay kabilang doon sa world na yon, ay sabi niya, He did not spare even the sinful world, which was full of violence. At doon ay meron siyang judgment na itinakda. Meron po tayong pwedeng alalahanin din na Sodom and Gomorrah, kung saan yung puno ng wickedness doon, also He did not spare. Hindi niya ito pinalagpas, hindi niya ito, kumbaga, sinecured. Hindi. Ano pa? Yung Egyptian, in their firstborn, refusing to let Israel go, nor the Israelites themselves, when they transgress His law, hindi rin sila nakaligtas doon. He did not spare. Nor the wicked men hardened in sin, hindi rin sila may spare doon sa judgment. Lahat ito, mga kapatid, ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Lahat to. But pansinin natin to. He did not spare His own Son for the wicked men. Yun na yung matinding tugon doon. Bagamat ang tao ay nagkasala, hindi pinabayaan ng Diyos. Ipinagkaloob niya yung kanyang anak ng dahil sa kanyang pag-ibig sa makasalanan. You see that, mga kapatid, kung paano ang kabutihan ng Diyos. Ito po ay pagpapahayag ng unconditional, saving, eternal love ng Panginoon. Yan po ang pagpapakita niyan, yung sinabing, He did not spare His Son. Hindi niya ipinagkait. Diba? So, ang proof, mga kapatid, dun pa lang tayo sa word na He did not spare, ang proof nito, by giving His Son. Yan yung proof na meron po talaga tayong garantiya na salvation dahil po meron pong ebidensya. So the evidence is very clear, His own Son. Ibinigay niya. Now, meron din pong, maski sa Old Testament, meron pong hahagip, kahalintulad o paparalel sa katotohanan ito.
Doon sa Genesis 22 verse 12, Thou hast not withheld thy son, yung withheld yung ipinagkait, thy only son from me, which that renders, thou hast not spared thy beloved son for me. So God did not spare His son because He did not withhold Him. Yun yung similar word noon, yun yung parallel word na yun. So, meron din talagang pangyayari na yung sa Old Testament, sumasalamin ito sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak dun kay Isaac at saka po si Abraham. So, nung si Jesus Christ, mga kapatid, ay ipinagkaloob ng Ama, yun yung tinutukoy dito. He did not spare. With the same nature, pansinin niyo po yun na si Christ, no? His own Son, with the same nature with Him, at of course, equal to Him, equal to the Father. Yung kanyang godly, yung pagiging deity niya, yung pagiging perfect niya, yung holiness niya, lahat yun. Yung perfection niya, lahat yun, mga kapatid. So, God did not spare His Son because, mga kapatid, makaliwanag yun, although, ito ay equal sa Kanya, pero, pinagkaloob niya yon para sa ating kapakanan. Bagamat siya hindi nagkasala, at yun ay amazingly, hindi siya nagkasala, pero siya yung kumuha ng ating kaparusahan. Yun po yung matindi doon. So, ito po yung pagbibigay ng kanyang anak. Ang pinakamataas na proheba ng kanyang malalim na pagmamalasakit para po sa mga taong undeserving for His divine and eternal favor. Kasi ninyo po yun, ha? Tayo, anumang bagay mula sa Panginoon, whether ito ay common grace o ito man ay special grace, lahat tayo equally undeserving before God. Hindi natin deserve na tayo ay pagpalain ng Diyos materially and spiritually. Hindi rin natin deserve ang magandang buhay. Hindi natin deserve ang magandang trabaho dahil tayo makasalanan. Hindi natin deserve na magkaroon tayo ng ng maayos at masayang relasyon. Hindi natin deserve yon. Hindi natin deserve na makapagpahinga ng maayos. Hindi. Dahil tayo ay under curse. Dahil tayo under judgment. Kaya kung ikay nakakapagpahinga ng maayos, kung ikaw ay merong maayos na relasyon, kung ikay maayos na kalusugan, lahat ng iyon ay biyaya lamang ng Diyos na maituturing common grace. E di how much more, mga kapatid, yung halaga, yung value ng spiritual na hindi by human merit. Ito nga, mga kapatid, lahat ng mga graces na meron sa atin. Hindi natin yan makakamit sa ating sarili lang Diba? So, mas lalo na, mga kapatid, kung spiritual ang pag-uusapan. Lalo na yun. So, yan yung makikita natin dito. So, this is to give emphasis to the display of God's eternal, redeeming, and unfathomable love. Na ito, mga kapatid, is very much contrasting sa ating condition before God dahil tayo is undeserved and under curse. So Christ, mga kapatid, is God's free gift to us. Free gift to His undeserved people. At tayo kabilang doon sa undeserved na yon. Kung hindi mo nakikita yung sarili mo, nakabilang doon sa mga undeserved na yon, meron pong hypocrisy sa puso mo. Ang totoo, hindi ka talaga kabilang doon kasi marahil nakikita mo yung sarili mo, hindi ka ganun karumi. Konti lang yung pagkarumi mo. Ayun, hindi ka nabibilang doon sa mga undeserved na yon na iniligtas at ililigtas pa. Remember na ang si Christ na parito, hindi para sa mga righteous. Christ came to us to save sinners. Kung hindi mo nakikita yung sarili mo na kabilang doon sa mga sinners na yon, huwag kang umasa na maliligtas ka kasi
hindi ka dapat maligtas kasi mabuti ka naman, matuwid ka. So, dito natin makikita itong si Christ, mga kapatid, ay hindi kahit kailanman natin po pwedeng suhulan ng ating mga gawa para tayo ay magkamit ng salvation. Wala ho tayong po pwedeng magawa. So, yan yung dapat na makikita natin dito, na tayo po ay lalo tayong pagkaroon ng humility before God dahil lahat ng mga tinatamasa natin, especially yung mga spiritual na blessing, ay alam natin ito po ay special grace ng Panginoon. Na ito, mga kapatid, ay through His Son. So God has expressed the highest and deepest love for His people through His Son. Yan po ang makikita natin dyan. May pruheba through His Son. And what is the purpose? Akala ng marami, ang salvation, mga kapatid, pag ikay niligtas, nandun na yung perfect peace sa buhay mo, nandun na yung ikaw ay prospered, well-sustained sa lahat ng bagay. Hindi yun ang tinutukoy ng Biblia. Ang tinutukoy ng Biblia kung bakit ipinagkaloob si Jesus Christ para sa atin bilang ebidensya ng ating kasiguruhan sa kaligtasan. Ito yung sinasabi sa pangatlo. But He delivered Him up for us all. Yung purpose is redemption. He delivered Him up for us all. Yan po. Ibig sabihin, mga kapatid, the very purpose of Christ came to us, of God giving His Son to us, is that for our salvation, so that we might be saved. But delivered Him up, ibig sabihin, the Lord or God gave His Son para po sa ating kaligtasan. So the entire humiliation may be included, but the special reference to His death is obvious. Yung special reference nun. So entire humiliation, yung buong buhay ni Christ, but yung pinaka-specific nito ay yung death ni Christ. And then for us all, hindi lamang ito para sa mga apostol, hindi lang ito para sa mga Hudyo, hindi lamang ito para sa mga tao noon na nabubuhay. For us all, yung all dito, hindi po ito universal na people na bawat isa maliligtas. Hindi yon kasi maraming napahamak. Kung maraming napahamak, edi paano kung ang tayo natin dito sa for us all, edi hindi na natin masasagot. Diba? Kasi magkakaroon siya ng napakalaking gap. Kaya yung for us all dito is only for all those who will believe in the Lord Jesus Christ and will repent from their sins. So, kung bakit sila nagrepent, bakit sila nanalig kay Christ? Kasi si Christ namatay sa cross mismo para dun sa kanila. So, ibig sabihin, merong specific na address yung kamatayan ni Jesus Christ at hindi ito isang parang hit and miss. Namatay siya sa cross, bahala kung sino mananalig. Hindi yung ganun. Nung namatay si Jesus Christ sa cross, merong clear and specific transaction na may tinubos. Kaya yung mga tinubos, kahit hindi pa sila isinilang, darating yung panahon pag isinilang sila at appointed time ng Panginoon, makakarinig sila ng gospel. Sasampalataya sila sa panahon na itinakda ng Diyos kung kailan man yon. It could be, mga kapatid, in their first hearing, third, fourth, fifth, etc. Pero ang timing ay galing lahat yun sa Panginoon. So here, napakahalaga. This expression should be understood na sinasabi ng for us all ay naroon po yung sense ng limitation. Not universal ito. Only those who will respond to the gospel affirmatively. And nandun din, mga kapatid, yung repentance and faith. Yan yung affirmatively doon.
So, this is not for all. Yan yung dapat na ating makita dyan. Not for all in a sense, mga kapatid, na kahit marinig nila, hindi sila maliligtas. May mga tao na habang nakakarinig ng gospel, lalong nagagalit. Meron ganon, totoo yun. Sa panahon ni Christ, meron na nun. Sa panahon natin, napakarami lalo nun. Huwag ka magpipraise nang nag-judge ka. Yung mga ganyan. So, wala tayong ginajudge. Kahit isang tao, wala. Nagpipraise tayo ng derechuhan ng salita ng Diyos. So, ito po yung makikita natin. Kung hindi nila magugustuhan ng salita ng Diyos, problema nila yon sa harapan ng Diyos. Ang ating ipinapangaral, derechuhan yon, salita ng Diyos. Wala tayong pinatutungkulang isang tao, 2 tao, 3 tao. Never. No po? Ito mga kapatid, derechuhan na mismo yung mga taong tinubos ni Kristo sa cross, dukdukan ng kasamaan, pero merong realization sa kanilang karumihan. Makikita nila, Lord, hindi ako nararapat dito. Pero kailangan ko ng kaligtasan mula sa inyong kahabagan. Yun po yung dapat na meron. Kaya kung wala tayong ganun, yun yung delikado. Nagagalit tayo sa salita ng Diyos, nagagalit tayo sa nangangaral. Tapos ikukwento natin, pag nangaral ganito, pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, kailangan nating matuto sa salita ng Diyos. Tanggapin natin to kung tayo nasasaktan. Kasi makasalanan tayo. Ang mahalaga dyan, makita natin, we are totally undeserved from all divine favor, both temporary and eternal blessing. We are totally undeserved people. Yun po yung dapat na makita natin. Pag nakita mo yun, ang kasunod nun, humility before God. And second, dahil nakita mo na yun, nandun na yung humility, basag ang puso mo sa harapan ng Diyos. I-welcome mo yung salita ng Diyos. Ang sasabihin mo, Lord, thank you, natutuwid ako dito. Marami pong mga tao nagpapahayag tong pandemika. Maraming mga tao nagpapahayag ng kagustuhan makinig na salita ng Diyos sa atin. Sabi nila ganito, ang pangangaral ng salita ng Diyos, matalim, yun yung gusto namin. Yun po yung mga, sana nga, totoo. Kasi pwedeng sandali lang, pero pagka sa tingin nila na personal, baka umalis din. Pero sana ipanalangin natin na yung mga nagpapahayag na mga ganon, manatili sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Regardless, kung sila po ay personal na approach o hindi, ang mahalaga, magpatuloy sila sa salita ng Diyos para sa kaligtasan. Pang-apat, mga kapatid, the guarantee from Christ. From Christ. Ang guarantee na ito, mga kapatid, is from the Lord Jesus Christ Himself. Anong sabi dito? How shall He not with Him? How shall He not with Him? Yung sinabi dyan, hindi nga kaya may pagkakaloob dahil sa Kanya. Ayan po, So sabi dito sa Tagalog, mga kapatid, sa verse 32. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay dahil kay Kristo? How? Because of Him. Yan po yung maliwanag. Kaya una, makikita natin dyan, under po ng guarantee from Christ Himself, is makikita natin doon through Christ. Sa pamamagitan ni Christ. Yung His giving His Son is a proof that He will give to us all things that we need through Christ. Si Christ, mga kapatid, ang perfect evidence and proof ng love ng Diyos sa atin. So yung argument dito, mga kapatid, is from greater, si Christ, to the less. Ibig sabihin, the fact that the gift of Christ for us is the gift of Christ to us forms the basis of the conclusion. He that He has given the greater gift will not withhold the less.
So, ibig sabihin, mga kapatid, anong pinapanalangin natin from day to day living natin? We pray for preservation. We pray for God's sustaining grace for us. We pray for holiness, sanctification, knowledge, and wisdom. Everything else. That we need to in order to continue in our Christian living and life in this world. What else, mga kapatid? Kahit pa ito sabihin natin material or sabihin natin ito sa area ng ating relationship, ano man ang pinapanalangin natin just to continue, mga kapatid, in our Christian life, in our faith before God, ang Diyos nandoon po yung willingness and it pleases to Him na ibigay niya sa atin kung ano man yun. Bakit? Ano ang garantiya? Through Christ. How shall He not with Him? Yun maliwanag dun Paanong hindi niya maibibigay sa pamamagitan niya? Mas maganda po kasi sa English, pagka binasa niyo yun. With Him, meron po yun Kaya through Christ. Giving all things, yan yung kasunod yan. Lahat ng bagay. Also, mga kapatid, yung binanggit yan, freely give us all things. Freely. To grant all things, mga kapatid, as a great gift has been given, which is the Lord Jesus Christ. And then, what else? Gift we need in order for us to go on forward in our Christian faith is the Lord Himself very much willing to grant for us. Yan po yung napakaganda na makikita natin dito. All things. Ano yung all things dyan? Ano yung all things? Even peace, even joy, even love. All things, mga kapatid. All in all aspects ng ating buhay. So, mga kapatid, hindi ito usapin ng yamang lupa. Pero kahit yung panlupang pakinabang, well-sustained tayo. Pinagkakalooban tayo ng Diyos. Di ba? Kung yung bagay na espiritual, yun di ba? Kung yung bagay na espiritual na hindi natin kayang pagtrabahuan, pinagkaloob niya, di ba ano pa kaya yung mga bagay na panlupa na kaya naman nating pagtrabahuan dahil binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng abilidad, binigyan tayo ng panahon, binigyan tayo ng lahat, di ba? Karunungan. Bakit tayo mag-aalala sa mga bagay na pansamantala? Kung yung pinakamalaking bagay na walang sino man ang pwedeng mag-produce, ginawa ng Diyos. Di how much more yung mga lesser things in this world compare doon sa napakalaking blessing na yun, na salvation natin walang hanggan through Christ. So these things, He will give to us freely. Without money involved, mga kapatid, without price. Tandaan nyo, hindi ho tayo niligtas ng Panginoon o ililigtas dahil tayo ay malakas mag-tithes, malakas tumulong. Hindi yun ang basihan. Yun ay bunga na lamang ng ating kaligtasan na gawa sa atin ng Diyos. Kaya kahit yung centavos, hindi mo po pwedeng i-demand. Nagbibigay ako sa church tumutulong ako sa iyo Walang ganon yun, mga kapatid. Kasi kahit yung bagay na yun, ipinagkaloob sa atin ng Diyos na magawa natin yun. At in fact, dapat meron tayong kagalakan doon. So all things, mga kapatid, that we may be needful for our welfare, the Lord is ready and willing to provide for us. Hindi ba napakaganda nun? And so here, mga kapatid, this gift always in a matter of grace or favor through the Lord Jesus Christ. Yan po yung dapat na makita niyong susi dyan, His gospel. Now, all those things already indicated from verses 26 to 30. Now, everything created that can work for good to us as those who are the objects of the love of God in Christ Jesus. Yan yung pinakasusi dyan. Without the Lord Jesus Christ, hindi natin ma-unlock yung abundant mercy, abundant of grace, and abundant of blessings from here to eternity.
apart from the Lord Jesus Christ. What is the teaching then, mga kapatid, sa ating pinag-uusapan? If the Father already gave His ultimate gift, how can we think that He won't give us the smaller gifts? Diba? Kung naibigay na ng Ama yung pinaka-matindi na kaloob, bakit natin iisipin na yung maliit na bagay hindi niya may pagkakaloob? Hindi ito usapin ng logic. Usapin ito ng katotohanan. He gave His only begotten Son. He gave His Son for us. His Son is a perfect Son, holy, according to Himself. Ano pa? He loved Him so much. Tayo mga kapatid, God's enemy. But because of Him who loved us, He granted His Son to die for us. Hindi ba napakatindi nun? Ang tinding blessing nun. So the most humble and obscure believer may derive consolation from the fact that Christ died for him or even for us. Yan po yung napakatinding consolation yan sa buhay natin ito. So, sa huli ang ating application dyan, the argument, mga kapatid, for the security of all Christians is here derived from the fact that God has shown them equal love in giving His Son for them. Hindi ba napakatinding encouragement yan para sa atin? Na mismo ang pinaka-security natin bilang mga mananampalataya sa mundong ito, sa katotohanan na ang Diyos pantay-pantay tayong inibig kay Kristo. Mga kapatid, of course, yung mga taong wala kay Kristo, they don't even experience the love of Christ from here going to eternity. The saving love of God, mga kapatid, the saving love of God can only be experienced through the Lord Jesus Christ. And so without the Lord Jesus Christ in your life, you are nothing and meaningless sa buhay na ito. Walang dahilan ba't ka pa nabubuhay sa mundong ito. Yan ang totoong masakit na marinig. Si Kristo, mga kapatid, ang siyang mismong nagkakaloob dito sa atin sa kalooban ng Ama. Vice versa, pwede yung Ama rin at syempre yung anak. Nandun yun, kaya iisa sila. Maging yung banal na espiritu ay naroroon. So bagay na dapat nating patuloy na pahalagahan dito, dalawang bagay, bahagi ng ating application pa rin to. To those who are in Christ will not withdraw the lesser mercies that may be necessary to secure their salvation. Hindi. Kahit po anumang maliit na habag ng Diyos, hindi po yun ipagkakait sa atin. Hindi ba napakagrabing comfort nun? Through the Lord Jesus Christ, to those who are in Christ, will not withdraw the lesser mercies that we need to secure our salvation. To secure our salvation. So, mahalaga na makita natin to. Very strongly na pinipresent ni Christ dito that for the sake of His own Son, He will give and ready to give anything that we need to secure our salvation sa tulong lamang ng Diyos. Ikalawa, mga kapatid, the privilege of being a Christian. Yung pribilehiyo na ikaw ay maging isang tunay na mananampalataya. Bakit? From God's enemy, from living in God's wrath, now He consider us as His children, as His friend. Di ba intindi nun? He has been favored with the highest proof of divine love and has assurance that we shall receive all that He needs, that we will receive all that we need sa mundong ito sa pamamagitan po ng ni Christ. So may evidence na tayo ay naging kaibigan, kapamilya
no? Kabilang sa mga anak ng Diyos, yun ay si Kristo. So, sa conclusion, sabi po ni Horatius Bonar, napakaganda, He spared not His Son, this silences the rising fear, this makes the hard thought disappear. He spared not His Son. San man nanggagaling ang inyong fear? San man nanggagaling ang inyong worries? San man nanggagaling ang inyong, let's say, ay disturbances sa inyong heart and mind? Salagin natin ito, ng talatang ito. He spared not His Son. Napakaganda. Mga kapatid, sa lahat ng mga alalahan natin sa buhay na ito, always remember this. Ito po, the Lord assured us through His Son na mga kapatid, lahat ng mga needs natin sa mundong ito na kailangan natin para tayo makapagpatuloy sa buhay Kristiyano at kabanalan, the Lord is ready to give us through the Lord Jesus Christ. So, remember this, and also this will serve as a warning. Itong katotohanan ito is not for all people. It's only for those who will believe in the Lord Jesus Christ and who will love His word, who will reject and repent their sins before God, and they will live according to the truth of His word by His grace. At ang kanilang focus ng buhay dito, hindi ang kanilang nais, kundi yung nais ng Panginoon. Yan po yung halaga, napakahalaga na garantiya na binibigay sa atin ng Ebanghelyo ni Kristo. Sinisecure niya yung ating kaligtasan sa pamamagitan po ng patuloy na pagsusustain niya sa atin ng ating mga needs. Unto Him all the glory. Manalangin na po tayo. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat. Binigyan niyo kami ng katiyakan sa buhay na walang hanggan, hindi sa aming mga gawa, hindi sa aming mga involvement, hindi sa aming mga activities, kahit pa sa aming mga services, abilities, knowledge, hindi rin po sa aming mga pag-strive and effort. Salamat ang marami. Dahil kung doon lamang nakatuon ang aming katiyakan, kami na po yung pinakakawawa sa mundong ito. Tinuruan niyo kami, Panginoon, na manangan lamang kay Jesucristo mismo at sa kanyang mga natapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po na manatili sa puso't isip namin ang comfort ng mga salita ninyo at patuloy na katiyakan na sa buhay na ito, although there's so much pain, troubles, and even persecutions that we may experience, but we thank you so much, Father, dahil naroon po ang inyong sustaining grace through the Lord Jesus Christ, that we may continue faithful, steadfastly in the faith until the end. Salamat ang marami, Panginoon, sa oras na ito. Pag-arihan niyo kami palagi. Sa iyo po ang walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.